Hindi naman nila kaaway, kumurahin nila. Ganun na lang, kung ibas nila. Wala namang atraso sa kanila. Pero dahil sa sobrang paghanga, tinalo pa si Nora Honor. Tsaka si Vilma Santos. Rapid fire! Pasama na ng pasama ang ating environment. The Duterte supporters are spamming the ICC judges, no? They are apparently attacking the websites. How does this affect Duterte's case? Duterte could have additional charges if these attacks could be traced back to him. Oo. So kumbaga, hindi nila tinutulungan si Totoo. ating Pangulong Duterte. Nakasasama, hindi niyan mapapalaya si Duterte. Kaya siguro pag nilaya nila kung anong gagawin dahil kung hindi matalino yung pag-engage mo sa court, kung hindi tama yung paraan ng pag-engage. Because the proper way would be to perhaps write to the court and ask for an opportunity to be heard. Not spam the social media. That's not an official. Rapid fire! Masyado nilang pinaniwala ang sarili nila. Ha? Na maganda ang hangarin ni Duterte para sa kanila. Inaaway nila kahit sino. Hindi naman nila kaaway, kumurahin nila. Ganun na lang, kung ibas nila. Wala namang atraso sa kanila. Pero dahil sa sobrang paghanga, tinalo pa si Nora Honor. Tsaka si Vilma Santos. At least yung mga Noranyan, tsaka mga Vilmanya nun, may utak pa eh. Away-away lang nakwan eh. Hindi involve ang interest ng bansang Pilipinas eh. Eh dito, pag may nakaaway to, kahit na involved na ang interest ng buong Pilipinas eh, akala nila totoo sinasabi nila eh. Kahit mali eh. Di ba? Oo. Nagkaroon ng maling paghanga. Mga kaibigan, paano tayong magtatagumpay? Paano tayong hindi lalapastanganin ng mga dayuhan? Ha? Kung alam nilang divided tayo eh. Lalo na may mga study na ang mga Pilipino mangmang. Hindi lang yun nag-aaral sa eskwela. Tinanong sa iba't ibang subject, science, mga ganyan, medicine, tinanong, puro mangmang. Natalayan sa ginawang pag-aaral sa mga bansa, mahigit 100 bansa yung pinag-aralan nila. Kulela tayo dun. Tayo yung may pinaka-mangmang na bansa. Yung mga magnanakaw dito, tinatawag na buhaya, iniisip ko naiinsulto ang buhaya. Malaking insulto yung ikumpara mo sila, itong mga magnanakaw sa gobyerno, sa mga buhaya. Bakit? Kasi yung buhaya nabubusog yun. Pag yung nakasagpang na yun at nagkaroon na ng laman ng tiyan nun, titigil yun eh. Matagal na naman bago umanap ng masasagpang yun eh. Ito mga to, hindi nabubusog eh. Kaya, pag tinawag mo silang buhaya, abay iniinsulto mo yung buhaya. Ginagawa mong masyadong masiba ang buhaya. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Kung ako tatanungin ninyo pinipilit tayo ng mga nasa media, ng nasa social media, na pag-away, tuloy-tuloy ang away ng Marcos. Kung ako, kalimutan nyo na yan. Hindi na ho natin mabubuhay si Ninoy at saka si Marcos. Tapos na yan. Hanggang hindi nyo tinatapos yan, watak tayong mga Pilipino. Hindi tayo marunong matuto eh. Gusto nyo, pag-usapan pa rin yung panahon ng Kastila? Saan tayo pupunta niyan?
Kaya tayo, ika nga po, nilalapastangan. Alam ng mga dayuhan na wala tayong pagkakaisa. Ito nakasulat sa Biblia, sinabanggit natin ito nung isang beses. Ang sabi ho liban na lamang kung ipagkakasala mo ang di pagsasalita. Huwag mong isisiwalat ang lihim ng iba sa iyong kaibigan o kaaway. Batas ng Diyos yan, mga kaibigan. Kasi itong sinasabi natin itong verse na ito sa Biblia, marami ito Para ito sa mga madadaldal na walang kabuluhan, mga tsismosa, mga mapaggawa ng usap, at yung mga, may sinasabi pa nga dito, tinan mo yung mga makakatedila, ito, kapag ang hangal, ito, ang dami nito ngayon, kapag ang hangal, kasi ang chismosa ngayon, di lang sa community, nasa social media na Kapag ang hangal, sabi ho sa Biblia, ay nakasagap ng anumang balita, nababalisa siyang parang buntis na hindi mapaanak. Sabik na sabik siyang isiwalat yun sa madla. Hindi ba totoo yan? Sabi nga, nakarinig ka ng balita? Tanong sarilinin mo na lamang. Huwag kang matakot. Hindi ka sasabog dahil doon. Isipin mo. Di ba? Ang ganda Mga kaibigan, bagay na bagay sa kanila Paalam na po at maraming salamat at magandang yumaga, Congresswoman Lucy Torres. Sa bayan mo, bakit nangyari wakas? Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang lang-apit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo.